Magandang araw mga kaibigan. Okay, meron po tayong stock. Bagong dating na dark chocolate. Ang bango. Tablia or cacao. Pure. Organic. So, pwede kayong mag-order nito. Ito lang po ang number na i-text or tawagan ninyo. 0916-9000-997. Okay, first come, first serve po dahil limited ang stock. Kaya gusto kong magbigay ng reaction sa pasabog ni Pastor Kibuloy, yung statement niya ng February 21. So, ito, basahin ko lang nakakagimbal. Sabi niya, mga kababayan ko, bumukas na po ang mga mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Tinawag ni Pastor Apollo Kibuloy ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. evil. Kademonyuhan itong administrasyon na ito. So, kayo, ano ang inyong comment? Agree ba kayo? Sang-ayon o hindi? Okay, maalala ko si Senator Amy. Yung nag-attend siya ng prayer rally ng Jesus is Lord Fellowship somewhere in Bulacan man siguro o Pampanga. Anong dalangin na nalangin ang super ate? Sabi niya, Panginoon, gabayan mo ang aking kapatid. Buksan mo ang kanyang isipan. Paano yung sinabi niya na? Ilayo mo siya sa influensya ng mga I think demonyo ang tinawag niya, mga nakapalibot na demonyo sa aking kapatid. So, halos similar ang sinasabi ni Senator Amy na ang PBBM, ang Pangulo, napalibutan ng mga demonyo. Tapos, ito kay Pastor Kibuloy, ang administrasyon ni PBBM is an evil administration. Malimit akong makatanggap ng text sa mga subscribers ko, lalo na yung nakatira sa abroad. General, nakakapanlumo ang nangyayari sa ating bansa. Bakit tayo nagkakaganyan? Meron pa yung isa, sabi niya, General, ano ba yan? Gobyerno, is it worth supporting o itong ginagawa kong papahayag ng alam kong katotohanan, is it worth fighting for, General, yung ginagawa mong iyan? Well, ito lang masasabi ko, evil triumphs when good men do nothing. Kung ako ang inyong tatanungin, talagang may problema ang administrasyong ito. Hindi naman masabi na poros masamang ginagawa. To be fair, meron namang magandang ginagawa. Okay? Iyon ang nakikita ko Ano yung magandang ginagawa? Yung infrastructure projects. Sinimulan ni PRRD hanggang ngayon tuloy-tuloy. Kasi nakikita ko sa mga kanayunan dito sa Mindanao, palagi akong pumupunta sa bundok. Ang gaganda yung kalsada, tulay, infrastructure. Maganda. Ano pa? Yung education system natin, gumaganda. May mga areas of governance na maganda. Kailang mas marami ang hindi. Mas marami ang hindi. Ito, may nakausap ako bago lang. Isang tao, kilalang tao, hindi ko lang mabanggit ang pangalan niya dahil wala akong clearance. Kailang malapit siya sa Pangulo.
nakakainuman niya noon. Yung close friends sila. Ngayon, medyo hindi na. Medyo hindi naman nag-away, kaya lang lumayo itong taong ito na bago ko lang naging kaibigan. May binabanggit siyang 2 tao na problema sa ating basically, sabi niya, ang presidente mabait. Halos ayaw magalit. Kaya lang, sabi niya, hindi maganda yun. Kasi kung ikaw ang presidente, hindi pwede na pagbigyan mo ang lahat. Sabi nitong taong ito na, ulitin ko bago ko lang naging kaibigan, kaya lang napakalapit niya sa Pangulo. Hindi pwedeng pagbigyan ang lahat. At may binanggit siya sa akin, 2 tao, na sila ang nagpapagulo sa gobyernong ito. I'm sorry, hindi ko pwedeng banggitin yung 2. But bahala na kayo, sino yung 2 na yun? Ang sinasabi niya is, dapat ang presidente, he should take over, take control, yung buong governance, dapat siya ang masunod. Ang nasusunod daw itong 2. Yun ang sabi nitong tao na, ulitin ko, malapit siya sa Pangulo, kailang nanghihinayang siya. Sayang yung political capital na natanggap ng Pangulo noon, yung 31 million, sabi niya, sayang. So, kung gusto ng Pangulo na maagapan pa ang pagbulusok ng administrasyong ito, na pwede pa kung gustuhin niya basta tumayo lang siya na siya ang Pangulo. Sa ngayon kasi, ako ay agree doon sa kaibigan niya na nagsasabi na the president should step up. Step up yung sino talaga ang presidente. Iba ang umaastang presidente. Yun ang problema natin ngayon. May bago akong panood na Facebook page. Pinadala sa akin ng aking kaibigan. Sabi niya, sir, panoorin mo ito. First time ko itong mapanood. Pinanood ko na. Nako, halos maiyak-iyak. Babae ito Maiyak-iyak. Sabi niya, Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, ikaw ang pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Nandito, hindi ko lang mai-upload dahil Facebook Ikaw ang pinakamasama, sabi niya. Akala natin noon, like father, like son. President Marcos Sr. to me, one of the best presidents we ever had. Katulad ni PRRD. Sino pa? Para sa akin, President Magsaysay. Yun ang aking top 3 best presidents. Hindi ko alam kung i-ranking nila. Basta silang 3. Grabe. So ako umaasa na itong Bongbong Marcos Jr. kasama sa kanyang ama. Kaya ako, all-out support ako nung election 2022. Talagang campaign to the max. Kasi ang laki ng expectation ko, expectation ng karamihan, na once na nanalo siya, bayan babangon muli. But kabaliktaran po ang nangyayari. Instead na babangon muli, pabulusok na. Na sana naman hindi, dahil meron pang pag-asa na makabawi kung gusto nilang bumawi. But the way things are, yung nangyayari ngayon, ang hirap itong People's Initiative na ito, grabe. Yung nagpasimuno nito, they want to stay in power forever and ever. Wala nang demokrasya. Niloloko nila ang taong bayan, pinapapirma
sinasamantala ang kahirapan ng maraming Pilipino, pinapapirma na yung pagpirma, hindi nila ipinapaliwanag, yun pala is para baguhin na ang sistema ng ating bansa, gawin ng parliamentary, para sila na ang mamuno hanggang sa gusto nila. Ito po ang pinakamatinding ginawa ng administrasyong ito, yung kanilang People's Initiative na lumalabas na Politicians Initiative, gamit ang pera ng taong bayan, ayuda, kaliwat kanan, akap, ano pa yan. Nako. So, I don't know. Nasa taong bayan ng pagpapasya. Ngayon, bukas pala, 2 rally, malakihang rally. Cebu Rally, grupo ni PRRD, People's Initiative ang tema. Sa Metro Manila naman, EDSA celebration naman. I don't know kung gaano, basta sana maagapan pa ang pagbulusok ng ating bayan, kasi kawawa ang taong bayan. Sana mabago pa ang lahat.